Hi guys, Mommy Park is here. So in today's video ay pag-uusapan natin ang mga wise purchases ng Mommy Park na hindi nag-accumulate or hindi nag-generate ng income. So ano ba ang sinasabi ng Mommy Park? So ito ay yung mga ginagamit nating mga kagamitan, mga tools and equipments para sa ating pagtitindahan. This is very advisable vlog for all those people who wants to enter into a sari-sari store business or sa maliit na negosyo na wherein they have to have a establishment or physical store. Okay, so this is a quiet tour then, and I would like to share it to you guys para naman magkaroon kayo ng idea. Okay, so disclaimer, all the decision is always yours. Okay, so kung ano ang tingin mo makakatipid ka at sa tingin mo makakatulong sa'yo, ito, it can helps you lang to give you idea, no, lalo na sa mga startup, sa mga starter, no, sa mga baguhan. Okay? So, let's start in a random area kung saan ko man matripan mag-start. Okay? So, makinigan lahat. Ayan guys, magsimula tayo dito sa labas. Itsura ng Mommy Park. So, kung nakikita nyo, ito. Ayan. Ito ay candy box. So, binlog ko to last year, December. No? Meron ako review at kung saan ko nabili itong ating candy box. No? So, supposedly, isa lang na candy box ang meron ng Mommy Park. So, dahil sa nangyari na nagkaroon ng damage at pinalitan ng seller yung candy box natin and hindi na rin niya pinaship back yung candy box. So, nagkaroon tayo ng dalawa. So, binilagyan lang natin ng remedyo yung isa. So, nandun yung isa, yun. Mamaya ituturo ko sa inyo. So, ayan yung itsura niya sa harap, no? And then, ayun naman yung isa. Binaglagyan natin ng biscuit. Ayun guys. Ayun. Okay. So, dito sa gilid niya, kasi nasa labas ako guys eh. So, ganyan siya, pa-open, no? Okay. Candy box. So, this is a very hard decision guys. Kasi, unang-una, kapag nagsisimula kayo sa pagtitindahan, hindi basta-basta ina-advise na mag-avail kayo agad ng mga ganitong klaseng acrylic candy box. Why? Kasi it's too pricey, sa totoo lang. So, it can help you kung maraming bata sa area nyo, magsimula kayong magtinda ng may garapon. So, tulad nito, yan. So, kasi, maiipon nyo yung garapon and you can use that for many items. So, isa doon sa mga bagay na nakapagpatipid sa mga gastos ko dito sa store when it comes sa mga pagpo-provide ng mga garapon is yung nakakabili ako ng mga candies na nakagarapon na. So, sabi ko nga, even every day, pwede kaming magpalit ng bagong ganito. Kasi, marami akong naiipon yan. So, dahil sobra-sobra, binibenta namin. So, it compensates yung mga damage, yung mga na-expire, na mga, kumaga ba, ano na yun papasok na yun sa losses natin. So, it helps to give another income or kaya naman ay profit. So, maganda kung naaral nyo na ang area nyo and kung magsisimula kayo sa pagtitinda ng mga candies at saka mga biscuit, choose yung mga ganito para makatulong sa inyong magkaroon kayo nito and di na kayo bibili. Kasi, kung sa pagkakaalam ko, ang isang piraso nito ay 35 pesos, 3 for 100. Minsan nga 45 pa. No? Okay. So, ayan. Okay. So, these are the examples. So, tulad nito guys, ito yung original niya na garapon. So, kapag nag-a-adds on ako sa dami ng klase ng candies, nagagamit ko na siya. No? So, ayan. Yung iba, ginagamit natin for personal use. Yung iba naman, binibenta. At yung iba naman ay ginagamit sa opisina, paglalagyan ng barya or ng kung ano-ano. So, makikita nyo to guys. Etong candy na ganito, hindi naman ito ang original na, na garapon. But because meron siyang features na tusukan, malaki yung naitulong na mabilis siyang maging fast-moving yung candy kasi may tusukan. So, nadi-display ng maayos. So, yung ilalim niyan, ay yung iba minsan hindi pa ubos, no? Ito tulad niyan, ito talaga yung candy niya. Pero ito, wala nang laman yon, no? And then yun yung original. Okay. So yung candy box, ina-advise lang to para sa mga level up at kung ano ang purpose mo na paglalagyan, na kung anong ilalagay mo dito. No? Kasi it is around almost 4,000. So kung maliit pa lang ang tindahan and needs pa na makapagpa-rolling, huwag muna. Okay? But in my part, because nag-level up ang Mommy, it really helps, no? At bawing-bawi ko na talaga yung ginastos ko dito. So, punta naman tayo guys sa ganitong mga klaseng layers ng mga organizers, no? So, eto guys, itong layer na yan na organizers, meron akong 3 niyan. So, ito guys, yung layers natin, 1, 2, 3, 4 layers yan. So, na-adjust yan, knockdown din to. So, ito, good for the lightweight items. So, huwag nyo lalagyan ng box kasi madaling masisira. So, malaking bagay to, maganda to sa mga chichirya, sa mga candies, tulad yan, no? Yung mga candies natin, mga ano. And then, andyan pa yung mga iba. Kung makikita nyo guys, napakarami kong ganito. No? Saan ba? Meron ako nyan pa. Ayun, dun sa mga biscuits natin. No? So, malaking bagay siya talaga. So, eto bakit ko ba to binili? I remember binili ko to. Binili ko to when I started just extended. No? Nag-extend ako ng tindahan. Yung first kasi ito lang yung unit natin and then nagpa-extend tayo. So, binili ko yan kasi to help me na
magkaroon ako ng more spaces when it comes sa pagdi-display. Kasi importante ang good displaying, no? Para mabilis at mabilis tayong makapagbigay ng items and at the same time, visible sa ating mga customer. So again, ang pagpo-purchase ng mga ganito ay hindi basta-basta pinagdedesisyonan. Why? Kasi hindi siya mura, no? Ang pagkakabili ko dito, kung di ako 1-2 ang isa. No, diyan lang 'yan sa palengke namin. So 1-2 ang isa, nakatatlo ako niyan, no? Nung una, kung ano, puro chichirya lang talaga laman yan. Ngayon, ganyan na yung laman niya. No? So, still ano ko pa rin siya, nagagamit ko pa rin siya kasi malaking bagay niya, malaking tulong. Okay? So, meron tayong lamesa dito, guys. So, itong lamesa nito, this is like a parang yung parang casual na lamesa lang na Marami ako nito. Meron ako nitong 3-4. So, ito, binili ko kay Cheche, yung kaibigan naming online seller. So, ito, meron na ako before. Existing na to. Meron na ako nito doon pa sa dati naming tinitirhan. And this is not meant for the store. This is meant for my office o yung ginagamitan ko pag nagla-live ako sa YouTube, ganyan. But dahil lang nandito na kami nalipat, kailangan ko na naka-elevate yung mga ibang di-display ko, nakatulong siya sa akin. No? So, nakatipid ako. And then, yung ilalim, para hindi naman masyadong parang plain na plain, nilagay natin dyan yung mga mismo products natin. So, instead na mailagay pa natin siya sa ibang space, nakatipid tayo ng space. But at the same time, napopromote natin yung available products sa atin ng mga drinks, no? So, this is just an idea. Hindi nyo naman kailangan gayahin yung aking style, kung paano ako mag-display, kasi magkakaiba naman tayo ng style ng establishment at saka sukat. So, it is wise, purchase. However, hindi to meant for store, no? Nakatulong lang siya sa akin. Then next, kung makikita nyo naman yung ating ang tawag po dyan sa pinaglalagyan ng alak at saka ng mga diaper doon, nakikita nyo ba guys? It is boltless shelves, boltless metal shelves. So iyan ay may 5 layers, 1, 2, 3, 4, 5, 5 layers at nabili ko yan ng second hand sa tita ko. Kasi yung tita ko hindi na nagtuloy magtinda ng mga beauty products sa palengke, so na-stock up lang sa kanila, bumili ako. So nakamura ako dyan. Pero kung bibili kayo at nag-i-start kayo, good investment siya. Why? Kasi sturdy, no, matibay, malinis tingnan, maluwag, kasya ang mga bote, and you can adjust kung ma-adjust niyo siya kung kung gaano ka liit lang yung layer na gusto niyo. So adjustable 'yan, boltless pa. No, so ibig sabihin if in the future lalaki kayo, hindi niyo na kailangan or somewhere na ilalagay niyo sa ibang area ng physical store niyo, okay lang. Kasi maganda nga siya, adjustable. And kung ano yung gusto niyo, kung ano yung kailangan na i-display, yung height niya, pwede niyo i-adjust yung level. So, that is a very good purchase kasi good deal pa kasi nga second hand. So, makita nyo naman yung glass ko dyan. Yan ay kasama ng 2 boltless metal shelves ko. Sa tita ko rin galing, no? Dahil nga hindi na nga siya nagtindahan. So, that is a good deal. Kung magpapagawa kayo, nasa around 4,000 yata yan, up to 5,000, yung ganyan ang sukat at yung ganyan ang laki. So, hindi ko masasabi na in details yung sukat at laki niyan at lapad, pero para magkaroon lang kayo ng idea, hanggang ilalim siya ng aking dede. So, ang height ko ay 5'1.5", no? So, hanggang ilalim siya ng dede ko, no? So, ayan. So, good purchase siya kasi kung may mga high value products kayo, pwede nyo i-display at the same time makikita nang hindi mai-stock ang inyong mga produkto. And syempre, nakakaganda siya ng tindahan dahil parang yung tindahan mo ay organized. Although yung akin ay hindi masyadong organized. Ayan, so labo-labo. Pasensya na, no? So, kung makikita nyo naman din, itong ating shelves na yan, yung yellow, no? Yung mga yellow shelves natin. Okay, iayos natin yung ating Yung mga yellow shelves natin na yan, may mga lalagyanan ko na ngayon ng chichirya, kung ano-ano na ang naging lagay ko dyan, at kung ano-ano na rin na style ang naging niyan, nung habang nagtitindahan ako dito for more than 1.5 year, no? So, again, meron akong vlog niyan, yung tungkol dyan sa shelves na yan. So, ang pagpapagawa ng shelves ay pinag-iisipan, pinaghahandaan, pinag-iipunan, hindi dahil gusto nyo lang. And also, yan po ay ano ba tawag po doon? Yung parang personalized. Nakalimutan ko na yung tamang term doon. Papap ko na lang dyan. So, iyan ay sinunod sa sukat na gusto ko at sa sukat na ginawa natin dito sa tindahan. Tayo may bibili. So, bakit ganyan? Bakit yellow? So, iyan kasi may pinagayahan ako. Yung yellow color kasi, tatandaan nyo guys, kapag gagawin yung main pan-display sa harap ang inyong mga shelves, you have to make sure na ang pipiliin yung pintura ay yung bright color. Pwedeng white, pwedeng light green, pwedeng yellow. Yan po kasi ang tawag dyan ay yellow lemon. So, nang sa ganon, mag-highlight yung ilalagay mong items, dark man yung items na nasa loob, maha-highlight yon ng inyong mga shelves kasi yung color ng shelves ay bright. Okay? So, again, yan po ay customized pala tawag guys. No, sorry. Customized ang tawag natin dyan kasi tayo ang nasunod, pinagawa natin yan at talagang gumastos tayo. So, again, sa mga magsisimula,
hindi nyo kailangan agad-agad magpagawa ng ganyan. May nabibili daw, may mga nabibili ready-made na, no? Hindi nyo kailangan gawin na magpagawa agad, lalo't pag nagsisimula. You can just start na simpleng lamesa, magpatong ka ng mga garapon, or kaya makabili ka ng murang glass na ganito. Mas mura po ang glass na candy box compare po sa acrylic. Hindi ko rin po alam kung bakit, pero mas mura po siya. So, patungan nyo lang ng ganyang lamesa, you can start up na mag-display. You don't have to compromise yourself na, ay, gusto ko talaga shelves, ganyan. Pag level up na, pwede na po yun. No? Kasi hindi po mura ang pagpapagawa. Yan, masukin natin, bumibili. Hello po. Ayan. So, emphasize natin yung marumi nating basura dito. Natin yung basura ko. Alam nyo guys, hanggang ngayon, itong mga customer namin, pinipindot yan. Kasi ganito yung guys, pag ganyan, ginipindot na ganon, ito talaga yan. No? Yan. So, nag-provide talaga ako niyan kasi napakahirap na pag umuulan tapos box lang yung basurahan mo, nababasa. No? So, syempre, yung mga panlinis natin. So, yan yung mga, one of the thing, ilan sa mga things na, sa akin, ano ba tawag doon? A good purchase and a good na pinagdesisyonan ko na bilhin. So, ito namang mga natin, mga ice cream chest freezer, yan po ay paggamit ng ating mga franchiser, no, ng ating mga franchisee. Paggamit po nila yan. So, kaya makakaano tayo dyan. Yun nga lang, if you are ready for additional charge ng kuryente and ang pagdedesisyon po ng pagpasok sa pag-ice cream ay syempre kailangan pag-iisipan nyo po at meron po kayong pag-aaral pagdating sa demand. Kasi maraming nagre-reklamo sa buhay nila na hindi naman pala mabili and then ang laki ng babayaran nila. So, all the things na ginagawa mo sa iyong pagtitindahan, dapat pinag-iisipan mo, no? Hindi lang dahil gusto mo. Okay. Hi, baby. So, nakikita nyo itong crate na ito. Ito ay fruit crate. Binili ko lang po sa palengke yan. Ang isa po niya yata ay 35, parang ganon. 300 pwedeng makabili. So, kapag po kailangan nyo ng mga tray, no, I would advise na dun kayo sa mga palengke bumili. Mas mura, mas matibay, mas matagal ang buhay, and presentable. No? Kasi pag bibili po kayo ng mga ganito, tapos mga ganitong kalaki, napakamahal. Same lang naman din po ang paggagamitan, and same lang naman din yung ilalagay nyo. So, hindi na kailangan pa na super bongacious. So, bakit Mami Park may mga trays ka na ganito? Ito po ay existing na sa dati ko pang bahay, sa dati ko pang tindahan. Hindi to meant for tindahan. Gamit ko to sa bahay, but nagamit ko siya dito. No? Ayan. Meron po. Ayan. So, dito naman tayo guys, sa marumi nating Alam nyo guys, madumi na. Ang presyo po ng isa nito ay almost 1,000 pesos. Tatlo po iyan. Nabasag po nung dating hinar kong tindera na 3 araw lang yata nagtinda sa akin. So, si Daddy Park ang nag-decide ng ganitong purchase. Sabi ko, napakamahal, hindi ko kaya, ayoko ng ganyan, mahal. Pero ano po ba ang nilook after ni Daddy sa ganitong klase ng storage box, no? Lift up siya, madaling buksan, and at the same time, meron yan mga rubber sa gilid. And it can protect na hindi maalikabukan at hindi mapasok ng hayop ang ating mga bigas. Okay? So, kaya yan po ang pinili ng Daddy. Napaka-good investment niya talaga. Kasi ma-neat tingnan, magandang tingnan, and talagang hindi bubukbukin yung inyong mga bigas. Lalo na kung malakas ang bigas sa inyo, hindi naabutan talagang bukbukin, So, I let Daddy Park decide kasi hinahayaan ko siya na dahil minsan, pag tina-turn down mo yung gusto niyang gawin, nafe-feel niya na parang he's not a part of the business. So, kaya minsan, kung sa tingin ko naman ay okay, sige, go ahead. Until na marirealize ko na, good decision. No? So, kaya 3 po yan, naging 2 na lang, yun. So, sa mga nag-i-start up, hindi nyo kailangan bumili ng ganyan, guys. Pwede kayo sa planggana, pwede nyo ibalot-balot na, o pwede nyo sa sako lang, kasi doon naman ako nag-start sa sako lang Wala akong lalagyan. Hanggang sa gusto ko nang magdagdag ng klase, and then gusto kong mas makita pa yung bigas, nagplanggana ako, na which is ito ay magkano lang naman, nasa around 65 pesos. Minsan nga may 35 pesos pa ng ganito. Parang baby bat na maliit na planggana. No? So dito tayo sa baba. Kung makikita nyo guys, fruit crate din yan. No? Pwede lagyan ng mantika. So tulad ko, dishwashing. Fruit crate din yan. Matibay, maayos. Basta maingat ka lang. No? So punta tayo sa taas. Ayun. So isa sa mga good purchases ko na malaki ang tulong talaga. Nakita niyo yung mga hook na yan, mga S-hook. Binibili ko yan kay Ate Lourdes. Napakalaking tulong yan. Kesa dun sa alambre. Alam niyo po kung bakit? Mas matibay po kasi yan. Sa alambre po kasi, magpuputol ka pa, tapos dodoblihin mo pa para mas matibay, ganyan. Pero sa mga chichirya, yung alambre pwede na. Actually, dun po ako nag-start. But kasi yung mga inilalagay kong items sa hook, dito sa klase ng tindahan ko, medyo mabigat. So hindi advisable ang alambre. So kaya naman, ayan, mas tipid yan sa totoo lang. Mas tipid, mas matagal ang gamit, basta maingat ka lang para hindi nagtatarnish, ganyan. So yan din po yung ginagamit kong pansabit dun sa mga gamis ko, ganyan. So kung makikita nyo naman po yung tubo, hindi ko lang po alam kung ano ang sukat nito. Ito po yata yung usualing tubong ginagamit sa mga, hindi naman sa poso, pero ganyan siya. 20 feet po pag bumili ka niyan ang isang haba. So sapat na sapat sa mga nagsisimula. Nasa 320 lang po ang isang 20 pie or 20 feet na ganyang tubo.
So, it can help you na mag-fiesta ng iyong mga items. And 320, 350 will not hurt your budget. No? Maglaan na kayo kahit isang haba na ganyan. So, paano nyo ikakabit kung walang lalaki? Pwede po kayong magpako or mag-concrete sa inyong wall and then sabit nyo. Actually, ito po original sabit pa to nung nagsisimula ako dito. Tingnan nyo guys, lang kami ng pako and then tali. Hanggang ngayon, hindi pa napapalitan, hindi pa naaayos yan. No? Pero, working naman, okay naman. Hanggang ngayon, buhay pa. No? So, ako, dati kasi guys, sa tindahan ko, meron ako. So, nadala ko na lang dito. Ang nabili ko na lang dito is ito. Yung ditong huling hinabol ko. Yan. Pinagawa ko. Mas matibay yan, guys. Mas matibay. Kasi talagang siya talaga sa wall. So, another thing pa na po pwede kong i-share sa inyo. So, kapag kayo ay mga sukinan, may mga ahente na kayo, nabibigyan na kayo ng mga ganyan. So, libre na yan, no? Ayan. So, isa sa good purchase din, ito. Matipid sa kuryente and madaling linisin, no? Para sa napakamura. Bumili ako ng tatlo yung binili ko, nasa 700 lang. Imagine that. Pag bumili ka ng fan, 700 mo, isa lang yun. No? Okay. So, eto, punta tayo dito. So, eto, good purchases to. Pang to sa halaman mga hanging plants. No? Hihahang mo nga siya. Kaya siya may ganyan. Kasi meant siya for hanging plants. However, maganda siya kapag may mga retail kayo, may mga tingi, may mga anik-anik, ay madali nyong ibibigay sa customer kasi meron na kayong talas. No? So, may nakasabit, nakikita, and then dito kayo kukuha ng stocks. No? Ayan. So, dito. So, ang stool hindi nawawala kahit isa, no? Hindi pwede bang di kayo uupo, guys. Nga pala, guys, ito pala yung isa pa na binili ko. Pero ito ay 3 lang, no? Kasi nga dati, tinapay ang nakalagay dyan, naka-front yan dito. Ayan, yan yung mga candies natin. Okay. So, ayan. Okay. Nakita nyo, ito, guys, pinaglagyan to ng puro mga surprise egg, no? Ang laki ng tulong, no? Surprise egg ang original na mga nakalagay dyan, and iyan ay nandyan na. So, ito, guys, ito yung pinaglagyan to ng yema. So, marami din akong ganito at ang laking bagay niya talaga. Pinaglagyan ng mga pampiso kong yema yan. So, tingnan nyo, yan dito. Oh. Ano pa? And then, nakita nyo naman to. So, tayo, pag may nakukuha tayong mga free na mga organizers, pwede naman pag sobra, pwede naman nating magkaroon tayo ng maging creative. So, ako pinaglagyan ko ng ganito kasi nga, yung ganito ko is not enough for displaying. Meron ako nito, nilagay ko yung dalawa sa opisina. So, ito siya. Diba? Ayan. No? So, pagdating sa mga straw nyo, ito, tic-tac candies to. Ang nakalagay ngayon dito ay straw ng Zesto at saka sa soft drinks. No? Tapos ito, garapon din. Okay? So, meron tayong lalagyanan ng gamot doon na mga maliliit na drawer. Pero yan, dati ko pa yan. No? Nasa 500 ang presyo niyan. Mura na lang ngayon yan, guys. No? Sa totoo lang. Pwede accessories, pwede pang personal use. Ang ganda niya, useful siya. Sa mga nagtitipid, pwede na po sa maliliit na garapon. No? Ang kagandahan lang po kasi sa ganyan, na siya, naka-sort out. Okay? Ayan. So, eto po nga palang ay, ang ibabaw nito ay 1/2 lang na plywood. Yan. Hello po. Tapos eto guys, marami ako nito. Flip top na storage bag. Very useful siya. Wise purchase din ng Mami Pat. Why? Nakita nyo. Pakita ko sa inyo guys. So, ito pa isa kong lamesa guys. So, syempre ang ating Fuji Denso, bago tayo pumunta dun sa flip-flop, dito muna tayo. Syempre ang ating Fuji Denso, napaka-useful. Kasi, lalagyan na natin ng mga frozen products. And then, yung mga ice cream na sobrang hindi kasya sa natin, nandito din. At yung iba, yellow. So, guys, bibigyan ko kayo ng quick advice dito. If ang space nyo ay hindi kalakihan, and you really wanted na magkaroon ng bukod na talagang para sa frozen products, I would advise na yung right up chest freezer. Why? Kasi tulad nito, makain sa space. No? Makain sa space. Actually, we are planning na palitan ito. Kumuha ng 2 upright frozen freezer. Kasi, takaw nga siya sa space, and si Daddy sabi niya, tutuwad-tuwad daw kami ni Ate Ana dito, hinahalo kayang as well as the customers. So, mas maganda daw kung upright. So, pinag-iisipan ko, mukha namang maganda yung idea niya, and siguro eventually, bibenta na lang namin to, no? So, yon. And then, eto guys, akin to, lalagyan ko to ng microwave sa bahay, no? Hindi ginagamit, kasi syempre, kapag merong So, nakita nyo, fruit crate din na lalagyanan namin ng mga repack na So, syempre, isa pa sa wise decision natin, dahil titinda tayo ng bigas, kailangan meron tayong kiluhan. So, pangalawang kiluhan ko to, yung isa kong kiluhan, para naman sa yelo yon pag nagre-repack. No? So, yung mga iba kong mga na to, meron na akong yan dati pa. No? So, mura lang yan, pwedeng bumili. Kung makikita nyo rin ang aking mga Nissin noodles, no? Nissin Seafoods, nasa fruit crate din. So, sabi ko nga sa inyo, hindi kailangan gumastos ng malaki para bumili ng mga panglagay sa mga items. Pwede sa boxes. Kung makikita nyo, hanggang ngayon, yung traditional way, ginagawa pa rin ng Mami Part. So, ayan, punta na tayo sa flip top natin, guys, no?
So, andito pa rin yung mga hanging plants paso natin na lalagyanan natin ng mga ano. So, yung mga malalaki ko ding mga lalagyanan ko yun pagka nagsasalad, no? Tsaka mga pagkain namin. So, nagamit ko siya para sa lalagyan ng harina, ganyan, no? Ito, lalagyanan ko yan dati ng sapatos. Yan yung pinakakauna-unahang complete top. Ang tagal na yan, guys, 6 years na yata yan, 7 years. Lalagyanan ko na siya ng mga stock na downy, no? Ayan. So, dito na tayo sa mga flip top muna natin. So, kung makikita nyo, guys, stockan ko siya. Ayan, no, lahat. Kasi, mas bulky po kasi kapag sa kahon at mahirap yung kuha ng kuha sa kahon. Hindi naman po maisasabit lahat. Dahil iyan po ay baka maaksidenteng mabutas at saka titigas yan. So, diyan, safe siya at nakikita kung alin pa yung wala, kung ano yung wala ka ng stocks at meron ka pang stocks. Neat siyang tingnan. So, kaya, bumili talaga ako niyan. Ang ilan na binili ko niyan? 1, 2, 3, 4. Tapos, nandito pa yung iba, guys. Ayun. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 pieces, no? 12 pieces po ang binili ko. So, lahat po iyan ay napapakinabangan. Nagagamit din na pa nakakapag-stock ng siyosi. Lahat po yan ay nagagamit. Lahat po yan ay nai-stockan, no? Pwede din chichirya dyan. Kayo, kung ano yung sa tingin nyo, feel nyo na po pwede nyong ilagay. Okay. So, isa sa mga latest purchase namin ng Daddy Park ay etong lalagyan na to. Napakaganda nito, guys. Super helpful talaga. Di ba, pag bibili ka ng colored paper, assorted. Parang ganito, assorted siya. So, ang gagawin namin, isosort out na namin siya by colors and then iaayos namin ng ganyan. Pagka may mga bumili, ang bilis namin nakukuha na ngayon yung kailangan nilang kulay at kung ano yung kailangan nilang mga papel. So, napakalaking tulong niya talaga. No? Yan, mga stocks pa rin natin yan. So, ito, basurahan yan, pero malinis. Hindi ko yan pinagaano sa basurahan kasi ang balak namin dyan talaga ni Ate Ana, mag-roll na ng per yard na ito plastic at dyan ilagay. Ang kaso, naaagad. No? Naaagad. Okay. So, nakita nyo itong mga S, ano ko na to? Mga S, yan, may S na malaki, tapos merong ganitong hook lang, ganyan. So, ito din yung isa sa mga latest na purchases. Si Daddy ang nag-purchase nito. Si Daddy ang bumili nito. Kasi nga, kapag ka daw naka-direkta dito, direkta sa ganito, nilalanggam, no? Ewan ko ba, sa tagal ko nagtitinda ng, ngayon lang din nilanggam ang ko. So, to protect, na dito namin nilalagay. Ngayon, tapos ito yung iba kong dating pinaglagyan ng bigas. Diyan na siya napunta. Ngayon, ito ang problema. Flex ko nga lang pala, guys. Ito yung target, yung sa huli kong vlog. Ito yung, di ba, nakita niyo yan. Ngayon, ang isa sa magiging dilema namin, dahil tumataas yung demand ng asukal, gusto na namin na magsako-sako. However, yung space namin ang problema. So, kung magdadrum naman kami, space pa rin ang problema. Di ba? So, kaya for a while, habang hindi pa kami nakakapag-isip ng mabuting-mabuti, dyan muna siya. No? Ayan. So far, ngayon, nakakaubos na tayo ng 207, almost 210 kilos ng different kinds of asukal. Hindi pa natatapos ang buwan. Makikita nyo ang mga kalas na condiments namin. Sa mga lalagyanan lang din ng candies na halagay na mga naipon namin. No? Ayan. Okay. So, ito, tinan nyo. Lahat yan, pati mga school supplies namin. No? Yarn, nandito. Yan. Nandyan yan. No? Ito, ano ba to? Ito, mga mga correction tape. Tapos ito yung mga, may-stock tayo niyan. Okay. So, ayan. So, heto pa yung isa na, organizer na nabili ko. Matagal na itong nasa akin. Nasa dati pa akong store. Hanggang sa napunta sa kwarto namin. Sa opisina ko dati sa store. Na dati kong store. Dati namin tinitiran. Hanggang sa dito, nagamit na siya. So, eto, nanghingi lang kami sa asawa ni Ate Ana ng bakal na mga pinagtabasan sa pinagtatrabahuhan. Kasi hindi naman na yan mga ginagamit. So, yung sukat, inano ko na lang. So, sorry guys, may sugat ako eh. So, nilagay ko tong ribbon para pag may bumibili ng ribbon, nakaganyan na lang siya. No? So, ayan. So, be creative and be creative, be innovative, ganyan. So, makita nyo, mga pinaglagyan lang din ng gamis to. Oh. Lahat yan, mga pinaglagyan nyo ng mga candies. Lahat yan, dyan nagagamit namin. No? Nagagamit talaga ng sobra-sobra. So, ang laking tipid. So, punta tayo dito sa kabilang side. Ayan na may mga stocks namin biscuits. No? Tingnan nyo nga, ito yung surprise egg, lalagyanan dati. Yung surprise egg, lalagyanan ng parang ng cotton. Kesa doon ko sa glass ilagay yan, ang hirap na laging nagbubukas ng glass, no? Parang hassle. So, dito na lang, mabilis. So, yung mga lighter namin, iba't ibang lighter. Dito diyan nakalagay, no? So, ito, dati ko na rin sa dati kong tindahan yan, sa mga previous stores ko pa yan. So, nilalagyan natin ng mga high value products. Ayan yung mga natin, no? Di ba? So, saan pa tayo punta? Punta muna tayo sa opisina bago tayo magpunta sa likod. Magulong opisina, sorry guys. Natural vlog, no? So, ito, ang cabinet na to, dating store ko yan, no? Hindi talaga wise ang nangyari sa amin dito. Kasi dahil inanay, no? Kung nakakasunod sa mga journey ng Mami Park before, yan ay mga, kasamahan lang yan ng mga ibang mga pinagawa ko, na mga 3/4 plywood, na mga cabinets. So, yan na lang yung natira sa lahat.
And then ito, dun din sa dati kong store, ano yan, pinagawa naman to ni Daddy. Ang mahal ng paggawa ni Daddy dito, almost 4,000. Palo China yan. Nadala ko pa rin dito, hindi inano ng anay. No? So talagang, yan din yung mga bakas ng mga memories ko doon. So ito, dalawa yan. Binenta ko yung isa. Sa dating store din yan, no? Itong sinundan itong store na to ngayon. At nagagamit ko ngayon siya sa mga high value items natin at yung mga dapat nating protektahang items. So dumating na si Nestle, di pa lang namin na i-display. Okay, so nakita nyo yung fan, yan yung mumurahing fan pero antibay din talaga, no? So, yung mga ibang stuffs dito, mga personal stuffs ko na yan. So, sa printer guys, ang reason nung dating may printer kami is for personal use. And then, until nag-offer ako doon ng pa-photocopy, pa-print, no? Kapag nabibisi ako, hindi ako tumatanggap ng printing job. Kasi, hassle siya. No? Sa ngayon din, hindi rin ako tumatanggap kasi nga, sa sobrang busy, no? So, for personal purposes lang to. And napaka-useful niya talaga. Ito, kung mag-adds on kayo nito to offer, to use for business, pwede naman. As long as pipili kayo ng matibay na printer and syempre, iingatan nyo, i-maintain nyo. So, ano ba to? Anong tatak? Dati, brothers ang ano namin eh. Ngayon, Epson. No, nagkaroon ako ng demo nito, guys. No, na-vlog ko yan, dati pang mga vlog ko yan. So, itong pinag-aanuhan ng ating, binili ko to. Ang tawag dito yung computer table. Dalawa yung binili kong sabay. Niregalo ko kay Kauri yung isa, nasa bahay yung isa. And ito nga isa, ginamit ko dito. So makikita nyo, may table na naman ako rito. So itong table na to nga, marami akong ganyan. Iba't iba yung size. May mas malaki dito at saka yung ganito kaliit. No? So, mga kung anik-anik ko, yan. Nakita nyo to guys. Ayan yung mga barya namin. O, diba? Piso, yung mga nabibilang kong benta ng barya, nilalagay dyan. And then saka ko siya i-repack. So, yan. Okay. Okay, kung makikita nyo din guys, eto, pinaglagyan to ng mga jelly, no? So, nagagamit din siya talaga, no? Ayan. So, tipid. Nakatipid ako talaga ng sobra. So, sa kusina, tulad ko, syempre, dito kami kumakain. So, depende ang lifestyle natin, guys. Andyan, meron pa kami 1 kiluhan para sa yelo. Tsaka, ito naman, ay kailangan bumili niyan kasi para din sa yelo yan. Doon sa nagdi-deliver sa amin ng yelo, doon ko yan binili. Meron ng balot yan na, ano ba tawag dyan? Na packaging tape para mas makulong yung lamig at mas maprotektahan yung yelong, wag basta-basta matunaw. So, nasa sa inyo ang pagbili ng mga gamit na ganyan kung kumakain kayo sa tindahan nyo, no? So, it's up to you guys, ganun. So, dito kasi, iba kasi buhay ko alam nyo naman yan no? So, ito yung ating 2 upright refrigerator, no? So, ito guys na, na to, upuan, na office chair na to, dalawa to, nandun pa sa dating store ako. And then, meron kaming vlog ni Angie niyan, no? So, binili ko yan kasi, nagla-live ako sa YouTube and then ako nga gusto ko meron ako talagang area for my personal para gawin yung mga paperworks ko, mga kung ano-ano and yun, no? So kung makikita nyo to guys, ito yung aking biniling sealant, no? Sealer pala, sorry. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nasira, hindi na siya gumagana. So what I'm doing kapag nagre-repack ako, mas mabilis pa at mas tipid, nagkandila na lang ako, no? So yung traditional. Okay lang. So hindi masyadong wise purchase guys, hindi kailangan basta-basta bumili. Pwede na sa kandila guys, napaka-effective. So, saan na ba yun? Ang diskarte lang, i-repack muna ng i-repack yung mga candies, gummies, and then, pag marami na, saka buksan yung kandila, saka mag-seal, no? Then patayin ulit. Yan. So, ito pa yung mga wise purchases, kasama sa mga wise purchases ko. Bumili ako nito ng 2, 3. Isa sa akin, dati, isa kay Ate Ana, isa kay, ano ba pangalan nun? Kay Maya. No? So, ang kagandahan nito, dual nga siya, maliit lang, sakto lang, nakikita ng customer pag nagkukwenta ka. So, actually, hinihiram ko lang to dito muna. Akin talaga, dapat hindi ko nga hinihiram. Kasi pag nagkakaha si Daddy, dito kami magkukwenta kung nandito yung pagbibigay ng service sa mga customer. Nakikita ni Daddy, alam niya kung magkano yung isusukli. Minsan nakikita na niya na agad na pe-prepare na niya. So, may ayun pa yung mga calculators natin, ano? Ayan. So, yun lang yung masasabi ko. Saan pa ba tayo pupunta? Sa likod, sa ating stock room na napakakalat. Ayan. Ang kalat din, mag-aayos pa kami guys eh. No? So sa CCTV guys, nag-iipon lang ako, bibili ako ng monitor. No? But for now, isa sa mas maganda na naging purchases ko din ay ang ating CCTV na with 32 gigs na agad na memory card. No? 2 yan. So, may vlog din ako niya. Siningit ko lang sa vlog ko yan. No? So nakakapag-review tayo kasi through apps. Okay? So, ano pa ba yung atin? Yung mga extensions, kailangan natin yan. Huwag na tayong magtipid. At pumili tayo ng mga extensions na kung alin ang isasaksak natin sa kanila ay dapat yung tibay. So, pakita ko sa inyo yung extension na binili ni Daddy. No, ayun, nakita nyo ba guys? Nakikita nyo ba? Sa ilalim. Ayun guys. Oh. Ayun, yung may mga pula-pula. So, iyan kasi, may kasamang parang shock absorbent. Parang pagka nawala ng kuryente, ay hindi agad-agad masisira yung appliances kung dadaan dyan. No, yon, parang ganon. So, ito guys, yung pinagtutungtungan ng bigas kanina at saka ito, magkakarugtong yan. Parang hagdan-hagdan. At saka ito.
pinagpuputol ko nang sa ganun ay mas magamit ko siya at mas accessible at hindi masikip, no? So, yon. So, dyan yung iba nating mga kalat. Sorry guys, no? So, itong mga upuan na to, sa dati pang bahay namin yan. Nilagay ko lang dito kasi nga, kapag kayong dati, maluwag dito. Eh ngayon, masikip na. Baka nga ibalik ko sa bahay yan, kasi hindi masyadong kailangan. So, itong high chair, importante din to kung ganito yung klase ng counter nyo, no? Kung ganito yung klase ng counter nyo, okay ang high chair niyan. Alam nyo, napakatibay nito at napakatagal na niyan. Mula nung binili ko yan, handyan pa rin yung plastic niya na green. So, ang ibig sabihin kasi nung paglalagay ng plastic na green na yan, ay paid na yan. No? Hanggang ngayon, nandyan pa rin. So, meron ako isang high chair na parang bar chair na may sandalan na bakal. Napakatagal na nun, yun yung una kong binili. Kaso, hindi naman ako masyadong, asirain, naglulus yung mga hanggang sa, inano ko na lang, binenta ko na lang, binenta ba pinamigay? Parang ganun, sa nagba-barbershop. No? Hindi ko alam kung bibili pa ako uli nun. But for now, di siya kailangan, no way na. Di pa muna. Ito, 200 plus lang bili ko dyan, good purchase ko yan. No? So yan talaga sa napaka-ano kong purchase. So syempre, ang mga gunting, ang ating pambukas, hindi natin kailangang kalimutan, ha? No, ang calculators, no, hindi natin. May hagdan ako guys, matagal na rin 'yon, no, nagamit ko. Ang purpose naman nun kaya ako binili, meron yung 5 steps yata nandun sa bahay eh. Ang purpose ng kaya ako binili 'yon is para kapag may mga ginagawa, may mga tutungtungan ka, so para safe. Kaysa tutungtong daw sa upuan, sabi ni Daddy, tutungtong sa kung saan. So 'yon. 'Yon ang purpose nun, no? So, ayan, sa tingin ko ay almost said na ang mga wise purchases ko sa inyo at sana makatulong din para sa inyo na kayo ay makapag-decide if it's really right and if it's really about time to purchase to help you to generate more income. No? So, all of these stuffs ay hindi mag-generate ng income. However, it can help to generate income. No? So, ito guys, nalalagyanan ko na ito mga yung mga stackable na yan. Stuffs na yan. Dati ko na yan binili sa dati ko pang store. No, nagamit ko pa rin siya hanggang ngayon. Marami pa rin akong stocks niyan. No, so ito pinaglagyan nga ng mga gummy jellies yan, di ba? Diyan ko yan nagamit, no? So talagang very very useful. Ito sa bahay ko to eh. Diyan ko na ngayon nagamit. Lalagyanan niyo ng mga ipit ko, tsaka mga headband ko, kayong mga pang-araw-araw kong ginagawa eh. Yung mga ginagamit, sorry. No? So, traditional way pa rin, no? Yung mga natin, yung mga snappy jelling kahon, dyan natin nilalagay yung stocks natin, So, ito, egg, surprise egg ang mga nakalagay dyan. Nagamit natin. So, sa cornstarch, sa mga kung saan. Ito din, guys, yung mga dito nakalagay yung mga hook natin, ayan. No? So, ito walang laman. Ano ba to? Ayan, asin. Hoy, may asin ka pa pala dito, Ate Ana, sa drawer mo. Ayan. So, ilalagay na rin natin yung kape natin na 25 grams dyan. No, naubos kasi. Ayan. So, I think it's ang dami. Napagod ako. Ayan. Ayan guys, napagod ang mami. Tabingi pa ang ating camera. Napagod ang mami, no, para ko kayong tinor. So, again and again, ang pagpapurchase ng mga stuffs na mga gagamitin nyo para sa inyong tindahan ay syempre pinag-iisipan, no? So, ma-flex ko nga pala itong box na to. Ito, marami ding mga nakalagay na importante dito. Tapos ito, kaha namin yan, no? So, dati, pinaglalagyan ko lang yan ng mga ng mga resibo, ng mga kung ano-ano. Pero ngayon, malaking bagay na siya ngayon, nagagamit na. Okay, so, sana sa inyo, sa mga magsisimula, magbabalak, be wise when it comes to purchasing stuffs. Okay, yun lang ang may advice ko. Kailangan magtipid, gumamit muna ng karton. It's totally okay. It's totally alright. Okay? So, this is Mami Park and this is Name Park. Hininga lang, Mami. Bye!